Hello guys, welcome back to our channel. Ayan guys, today's episode is magagaling tayong giveaway sa ating pong Honda CRF. Ayan, so ito po yung ating Honda CRF. Ang problema ng ating pong Honda CRF ay hindi na gumagana yung kanyang push start kasi madaling nalolobat yung kanyang battery. So ang diagnose natin dito sa motor natin ay kailangan palitan yung kanyang rectifier o yung kanyang regulator, which is yung nagcha-charge, yung responsible na nagcha-charge ng battery ng ating CRF. So ayan, sige guys, simulan natin. Okay guys, so bago tayo magsimula, ito yung ating bagong regulator or rectifier. So ito ay genuine o yung original talaga na sa Honda, yan, genuine parts. So pagkakabili natin dito ay 2,600 pesos sa mismong Honda. And actually is na-order ko to sa Shopee. Paki-check na lang po sa description box below yung link ng Shopee seller na pinagbilan ko nito. So ito yung tsura ng rectifier, papakita ko sa inyo. And alright, so ito yung tsura ng rectifier. Actually guys, is plug and play nito. Paano namin nalaman na sira yung rectifier ng o yung regulator ng Honda CRF? Na-check na kasi namin to ng mekaniko last time. At ako na yung magkakabit, hindi na yung mekaniko. Kasi madali naman siya ikabit. Ayan, no? Ayan, meron na siyang sakit. So ang problema guys, kapag pinandar natin yung motor using yung kickstart niya, ito yan, umaandar naman yung motor. Ito yung maganda kapag meron talagang kickstart yung motor. Kaya pag hindi gumagana yung push start, pwede mo siyang pandarin gamit yung kickstart. Ang problema lang, hindi nagcha-charge yung battery. Kaya umandar yung motor pero hindi nagcha-charge yung battery. And then ayan, so papakita ko sa inyo yung loob nito, so kung paano rin ito tanggalin. So ito siya guys, so dito tayo, yan, parang meron tong ayan o, madali lang to siya kahit hindi mo na kailangan ng Phillips screw. Yan, gaganan mo lang. Ayan, pagtanggal nito guys is counterclockwise. Ayan, tapos hihilain nyo lang dito. Yan. Alright, so ito na siya kadali tanggalin. And then, ayan, as you can see, ito yung bagong battery na pinalit natin dati. Kasi nga, ang pagkakakala ko, sira na yung battery at saka kailangan ng palitan. So yun, pagpalit ko ng battery, ganun pa rin, ang daling malobat. So hindi ko rin nagagamit yung kanyang push start. So ganun pa rin, same problem. So sayang yung battery na pinalit ko nito. Okay pa pala yung battery niyon. Ngayon, pagkakadiagnose namin ng mekaniko is okay naman yung ito, yung kanyang nakalimutan ang pangalan nito. Okay naman ito. Ito yung nakita niyang problema. Yung pinandar namin, ang nangyari is uminit to, yung kanyang regulator or rectifier. Ayan, ito yung bago. Right? So ito yung bago, ito yung stock. Ito naman yung bagong binili natin guys, is genuine naman to. Ayan, so genuine replacement. So ito, umiinit siya guys. Yun daw yung problema as per ng mekaniko. So kapag pinandar, kapag sira na itong rectifier, umiinit. Yan, hindi na siya nag-charge sa battery. Sabi ng mekaniko, ang problema daw kapag nasira yung cause ng o yung dahilan kung bakit nasira yung rectifier, dahil nga sa battery, yung sirang battery. Kaya guys, huwag nyo nang hintayin na masira pa yung rectifier nyo, yung regulator. Kung kaya nyo namang magpalit agad ng battery, magkakano lang naman yung battery, nasa 400 to 600 pesos lang naman. Compare naman pag magpapalit kayo ng buong rectifier, 2,600 pesos, mapakamahal. Tapos magpapalit ka pa ng battery. So yun, dapat laging ano kayo, may mas maganda maglalagay kayo ng voltmeter
napansin yung battery. Yan, kasi yun din dahilan kung bakit nasisira yung regulator dahil nga sa sirang battery. Ayan, so simulan natin guys kung paano natin kakabit itong ating regulator. Alright, so pinakauna guys is ito. Kailangan nyo ng ito 12 na yan. Kahit anong socket wrench. Kung hindi kaya rin sa kamay, dadalawin ko. So ayan, may dalawang bolts lang sa magkabilaan. Tatanggalin lang yan. Tapos yan, hihilain lang. Tanggalin na yung terminal. Yan, susupitin para ma-move yung terminal. Kaya ito natanggal na. And okay. Yan. Ngayon, ay kakabit uli. Doon din sa kanyang pinagkabitan. Ayan. So, ito yung lumang regulator na yan. Then yan, testing natin to mamaya. Okay, ganun lang kabilis magpalit ng regulator. Okay, so subka test. Ayan, so yan, bilis, start agad. Ayan, ito pala yung salarin guys. So ayan, so tinatouch niya yan, bali tinatouch namin ulit, baka kasi uminit o ano man. So yun kasi yung nangyari dati, uminit yung ito, uminit. So ito, yan, normal. Yan, big. Ito yung normal na temperature yun. Siyempre natural mag-iinit to kasi charge ko sa battery. Kaya nung dati kasi sobrang init talagang, grabe yung init. Medyo nakakapaso din sa kamay. Ito, sample lang yan. Ayan. So yun, kung mayroon tayong battery voltage mid-voltmeter pala. Ayan, so ayan, makikita natin yung voltahe ng battery. For sure nasa mga 13 negative, 13.5 niya, 13.8, 14. Wala kasi itong voltmeter kung ating CRF yan. So ganito lang yung nandito sa kanyang panel gauge, yung odometer, trip, yan lang. So the rest wala na. Okay, so okay na. So ngayon ibabalik na yung cover. So again guys, bali try natin ulit. Yung switch nya, then start natin ulit. Ayun. Ayan. So madali na siyang i-push start. Okay na, okay na. Okay, drive natin.
Ulitin natin guys. Kill switch. Then push start. Alright. Okay. Ulit. Alright. Yun. Okay guys, so maraming salamat po sa panonood at I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa vlog nito. Thanks for watching and have a nice day.